Hindi ka pa na-surprise? Surprise? Anong surprise na ginawa mo? Paulit-ulit lang naman yan. Uuwi ka, babalik ka rin doon sa trabaho mo. Kailan? Hindi ka naman talaga namin kailangan dito sa Pilipinas eh. Sana doon ka na lang. Doon ka na lang! Ang kailangan lang namin pera para makapagtapos na to si Arian, makapagtrabaho na rin. Tsaka ako. Hindi mo naiintindihan na yung sinasabi mo sa akin. Hindi ko rin naiintindihan na kailangan namin ng nanay habang lumalaki kami. Hindi namin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan na maraming pera. Kailangan namin ng nanay. Si Arian. Hello, anak. Ma, kamusta ka? Parang inuubo ka. May sakit ka ba? Wala. Okay lang to. Ubo lang to. Baka naman magpapakapagod ka dyan maigi ha. Mahirap na magkasakit. Ang layo-layo mo. Wala ka ibang kasama dyan. Si Mama ba yan? Si Mama ba kausap mo? Oo, si Mama. Akin na nga. Teka lang. Hello? Hello. Ma. Anak. Asan yung sapatos na hinihingi ko last week? Anak, hindi pa ako nakakapagpadala eh. Wala pa. Ano? Kailangan ko na yun in 3 days. May event ako. Sinabi ko na sa'yo. Sige anak, gagawin ko ng paraan. Oo, gawa mo talaga ng paraan, Ma. Kuya, si Mama may sakit. Sakit-sakit sinasabi mo. Ma, kailangan ko rin ng polo. Damit. Oo, sige. Alam mo naman yung size ng mga damit ko, di ba? Gusto ko yung design pang modern na, hindi yung mga pang typical lang na itim na long sleeve. Oo, sige. Sige anak. Ito na si Arian. Ma, pasensya na kay Kuya. Ma, ano ka pala? Remind lang po kita dun sa baon Oo, namin. Tsaka, mabayaran na po ng tuition. Oo, sige. Nakiusap na po ako sa admin na unti-unti lang. Installment ba? Ay, akin na, may nakalimutan Teka ako. lang. Ma, Oo. kailangan ko rin daw ng bagong relo. Nag-chat sa akin yung classmate ko. Mas maganda siya pagka may relo na kasama. Oo, Ano sige. daw ba yun? Hello? Sige anak, sige. Bilisan mo, Ma, kasi kailangan ko yun, ha? Sige lang. Oo, inaantay ko lang tong sweldo ko sa part-time. Isabay mo na yun sa pagpapadala dito sa tuition na hinihingi ni Arian. Oo, Naiintindihan mo? Oh, sige, kumusta na kayo dyan? Mag-ingat kayo lagi. Sige na. Bye. Ba't mo naman pinatay? Hindi pa ako tapos magsalita eh. Paulit-ulit lang naman din yung sasabihin nyo sa isa't isa. Kamusta? I miss you, I love you. Kung may ubo siya, edi magpagaling siya. Maglaga siya doon na marami namang herbal do, oregano. Hindi ka man lang naging concern sa nanay mo. Alam mong malayo at may sakit. Ang concern ko yung mga gamit ko, yung pera na pinapadala niya para sa tuition mo. Tsaka concern mo yung hinihingi mo. Hindi mo Huwag ka mahalaga. sumagot-sagot, ha? Sagot-sagutin mo ako, kuya mo ako. Magluto ka doon, sinaing. Opo. Yung corned beef, sunugin mo, ha? Corned beef na lang, bilisan mo na. Parehas kayo tatanga-tanga. Kuya, gagabihin ako ng uwi ah. Yung pagkain mo, nandun na ako sa kusina. Init mo na lang. Ikaw bahala. Sige na. Marami kami gagawin ng mga kakagrupo ko. Surprise! Ano anak, kumusta na? Hindi ka naman nagsabi, uuwi ka pala. Surprise nga eh. Di ba kayo na-surprise? Masaya ako, Mi, nakauwi ka na. Pero, Mi, aalis ako kasi may gagawin ko rin mga kagrupo ko sa thesis. Ganun Maya ba? na tayo magkanta. Oo, sige. Gagabihin lang ako. Oo, sige. Kuya, ikaw na muna kabala kay Mama. Ingat ka. Abay, Ma. Oo, sige. Ano, Renz, kumusta? Hindi Anong ka ba kamusta? na-surprise? Umuwi ka pa. Asan yung sapatos? Nandito. Yung damit? Nandito din. Yung relo? Nandito rin. Hindi mabuti. So, mamaya, ikaw na mag-asikaso niyang kalkalin mo na bigay mo sa akin mamaya. Hindi ka pa na-surprise? Surprise? Anong surprise na ginawa mo? Paulit-ulit lang naman yan. Uuwi ka, babalik ka rin doon sa trabaho mo. Kailan? 2 weeks? 1 buwan? Wala pa akong plano. Sana hindi ka na umuwi. Kasi yung pamasahe mo ng airplane, yung ticket, sana dinagdag mo na lang dun sa pang-tuition ni Arian. O, diba? Ma. Sabi ko, masilip ko man lang kayong magkapatid. Masilip. Halos araw-araw naman kayo nagtatawagan ni Arian, nagbi-video call. Sana
Sapat na yun. Nag-iisip ka ba yung magkano yung ginastos mo sa ticket? Pang pauwi mo dito? Ganun ba? Oo, sayang. Sana isang sapatos ko, 2 sapatos ko pa yun. Pangdagdag. Mas importante yun, ma, kesa sa'yo. Sige. Naiintindihan mo? Kakauwi mo, di ba? Kakauwi mo lang. Magpakananay ka naman. Lutuan mo ako dun. Hindi pa nagsasaing si Arian eh. Tsaka sawang-sawa na ako sa dilata na lagi niyang niluluto. Magluto ka. Ano yung specialty mo lagi? Sinigang. Yun na lang. Tapos yung kailangan ko na agad tanggalin mo na agad dyan sa maleta mo. Sige, ilalagay ko na lang sa kwarto. Sige naman, nagugutom na ako. Ayan, kain na kayo. Renz, kain na ano? Kanin. Kain na. Ma, di ba may lakad ako? Hindi na ako kakain. Ay, kumain ka muna at nagluto ako. Kumain na kayo. Arian, halika na. Ma, pwede ba? Tigilan mo nga, nakala mo meron ka talagang concern sa amin. Ano ba sinasabi mo? Eh bakit ginagawa mo yung mga ganyang bagay? Tignan mo na nga itong damit na binigay mo sa akin eh. Di ka nakikinig, sabi ko long sleeve, binigay mo polo. Tapos yung sapatos, yung size ko, paulit-ulit mo na nga lang akong pinapadalahan, hindi mo pa rin makuha ng tama. Masikip pa yan oh. Sinatsaga ko na lang. Yung relo, tignan mo, di ko suot. Sobrang pangit! Sana naman nagtanong ka man lang doon sa mga tao doon kung ano yung mga magagandang relo na pwedeng iregalo sa anak mo. Anak, akala ko kasi yun na ang pinakamaganda kaya yun ang nabili ko eh. Puro ka akala. Alam mo, di ka naman talaga namin kailangan dito sa Pilipinas eh. Sana doon ka na lang. Doon ka na lang! Ang kailangan lang namin pera para makapagtapos na to si Arian, makapagtrabaho na rin. Tsaka ako. Yun lang. Akala ko, natuwa kayong nandito na ako. Matutuwa kami. Mas matutuwa kami kung nandun ka na lang. Nung nabubulok ka na lang doon, nung nagkasakit ka, sana namatay ka na lang! Sobra ka na! Ma, gets ko si Kuya eh. Kasi ang hirap naman talaga lumaki na walang magulang ditong kasama. Oo nga, nabibigay ka ng mga pangangailangan namin, tinutustusan mo kami. Pero iba pa rin kasi kung andito ka. Hindi na rin kami sanay na andyan ka, nag-aasikaso ng mga pagkain namin. Hindi kami sanay nun, ma. Ginagawa ko lang sana dahil gusto kong bumawi sa inyo. Pero bakit parang ang tingin ko, kasalanan kong umalis ako? Umalis ako para sa inyong dalawa! Umalis ka para sa sarili mo! Ano mo sasabihin para sa sarili ko, Renz? Undam yung sarili ko, hindi ko inintindi yung kaligayahan ko! Wala akong sinayang na oras! Wala! Mga pinapadala mo, masaya ka na doon? Nabibigay mo yung gusto namin? Yung sapatos? Damit? Laruan? Hindi namin yung kailangan. Kailangan namin ng nanay. Renz, umalis ako. Dahil gusto ko kayo makatapos ng pag-aaral. Gusto ko maibigay sa inyo lahat. Pagkain sa hapag, sa pagtulog nyo, pati sa pag-aaral nyo, sa pananamit, lahat iniintindi ko yan. Anong pinoproblema nyo sa akin? Renz, kung alam nyo lang ang pinagtiis ko doon. Kahit pag Pasko, tuwan-tuwa ako na nakakatanggap kayo sa akin ng lahat ng bagay na ibinilin nyo. Tuwan-tuwa yung pakiramdam ko na naibigay ko. Pero hindi nyo naintindihan kung ano yung pangungulila ko doon. Yung gusto ko kayo makita, yung gusto ko kayo masaya, boss. Pero tiniis ko yun, Renz. Dahil para sa inyong dalawa. Alam mo kung gaano kahirap sa akin magpaalila sa ibang bansa. Mag-alaga ng bata na hindi ko anak. Samantala kayo, hindi ko maalagaan ng maayos. Akala mo ba, masarap yung buhay ko doon? Hindi mo naiintindihan, Renz, yung sinasabi mo sa akin. Hindi mo rin naiintindihan na kailangan namin ng nanay habang lumalaki kami. Hindi namin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan na maraming pera. Kailangan namin ng nanay. Kailangan nyo ng nanay pala? Ha? Sa tagal ko doon, Renz! Tatawag lang kayo pag may kailangan! Nakumusta niyo ba ako kung ano na ako doon? Kuni-question mo yung pagiging magulang ko. Pero kuni-question niyo ba yung pagiging anak niyo? Sobra kayo! Hindi niyo naiintindihan yung hirap ko, Renz! Sana kahit
Kunti man lang sa nagawa ko. Makita nyo! Makita nyo, Renz! Ay, sino po kayo? Ano pong sadya niyo dito? Si Eden pala ako. Ako yung katrabaho ng mama mo dun sa abroad. Nandito ako para sunduin siya. Magsasabay kami kasi doon sa airport. Alis na pala si mama ngayon. Oo. Mabuti naman. Tsaka siguro mas maganda kung sabihan mo rin naman si mama na huwag na siyang bumalik dito sa Pilipinas kasi di naman namin siya kailangan eh. Di ba katrabaho mo siya? Oo. Pero, bakit parang ayaw niyo sa mama niyo? Anong ayaw? Ayaw talaga namin sa kanya. Hindi naman po sa ayaw. Hindi naman. Arian, huwag ka na magsabi. Huwag ka na magpanggap. Ayaw mo rin naman talaga kay mama kasi nasasanay lang tayo na nandito siya. Pag nandito siya, nakakauwi siya, nasasanay lang tayo saglit. Pero ilang linggo lang, aalis na rin yan ulit. Back to normal na ulit yung buhay namin. Kaya namin ng kapatid ko kahit dalawa lang kami. Kaya sabihin mo sa nanay ko na huwag na siyang bumalik dito. Kaya niyo? Na kayo lang? Sigurado ba kayo? Nasanay na din po kasi kami lang din ni Kuya. Na walang nanay na tumatayo sa amin para gabayan kami. Teka lang ha. Alam kong malayo yung nanay niyo ng ilang taon. Pero hindi nawala. Hindi nawala yung nanay niyo. Ay, tama nga naman. Hindi ako magtataka na hindi niyo alam lahat ng nangyari sa nanay niyo. Yung totoong nangyari sa nanay niyo dun sa abroad. Tanda ko na may nangyari po ba? Natatandaan mo? Nung bata ka pa? Nagkasakit ka? Yung nanay mo sa abroad, walang-wala. Yung sahod niya, kulang na kulang. Alam mo yung ginawa niya? Binenta niya yung katawan niya para may pangtustos sa pagpapa-ospital sa'yo. Ayun pa nga eh, yung masaklap pa. Nagnakaw siya. Nakulong. Alam mong ginawa niya? Para meron pa rin mapadala sa inyong dalawa? Ginamit pa rin niya yung katawan niya para magkapera. Nagpagamit siya sa mga pulis. Hindi niyo maiintindihan eh. Kasi wala naman kayo sa sitwasyon. Ang importante lang sa inyo yung pera, di ba? Yung tatanggap lang kayo kung anong ipadala ng nanay niyo. Pero hindi niyo alam anong sakripisyo. Yung binigay niya para sa inyong dalawa. Teka lang po. Totoo po ba yung mga sinasabi niyo? Sa tingin mo, nagsisinungaling ako? Ganito yung reaction ko? Sa mga dinadaing niyo? Pasensya na, alam ko wala akong karapatan kasi hindi ako kaanak, hindi niyo ako kadugo. Alam mo, ang swerte niyo eh. May nanay kayong katulad niya. Pasensya na. Pasensya na kung nasabi ko to lahat sa inyo. Wala akong karapatan na sabihin to kasi ayaw ng nanay niyo, pero hindi ko matiis eh. Nasasaktan din ako kasi lahat ng naranasan niya doon, ako lang yung nakakaalam. Kasi ayaw niya din masaktan kayo. Gusto niya maligaya kayo. Lagi masaya. Lahat ng gusto niya, meron kayo. Sorry. Eden, una ka na sa kotse. Magpapaalam lang ako sa mga bata. Sige po, hintayin kita. Mga anak, Ma? aalis na ako uli. Ano, malis? Dito ko na lang. Sorry. Akala ko ba, ayaw niyo nang narito ko. Sorry. Mag-iingat kayo ni Kuya, ha? Mama. Dito ko na lang. Ma. Hindi ko alam kung may posisyon pa ba kami para magsabi sa'yo na sana dito ka na lang. Na kung pwede wag ka na lang umalis. Sapat naman na yung mga napadala mo dito eh. Tsaka di mo na kailangan magtrabaho kasi tutulungan ka naman namin eh. Malapit na ako makagraduate.
makakapagtrabaho na rin ako. Para lang sana, ngayon darating na Pasko, dito tayo sa lahat magkakasama. Sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo kahapon. Sorry mo. Hindi namin alam. Hindi namin alam yung mga nangyari sa'yo. Paano kung aalis? Paano yung mga sapatos nyo? Paano yung mga damit nyo? Okay lang, ma. Kahit wala yun. Hindi na na. Ang mahalaga, andito ka kasama namin. Di ba, kuya? Ma, ka na lang umalis. Talaga ba na gusto nyo na ako dito? Kami kuya. O anak, ang ganda pala dito. Palibasa, ang tagal ko nawala sa Pilipinas eh, no? Hindi ko alam na may ganito ng pasyalan dito. May dragon pa sa likod natin. Ma, syempre naman, tsaka masayang-masaya kami ni Arian, lalo na dito ka na, magkakasama tayo. Parang ilang taon din bago tayo nakagala ng ganito, kumpleto. Nako, dapat lagi nyo akong papasyal na ganito, ha? Kada payday, ma. Lagi tayong lalabas. Di ba, kuya? Promise yan. Siyempre, Ma. promise. O, tara, kain na tayo. Tara.